As I look back on this road I've traveled, I've seen so many times He's carried me through. And if there's one thing that I've learned in my life, my Redeemer is faithful and true. My Redeemer is faithful and true. My Redeemer is faithful and true. Everything He has said He will do. And every morning His mercies are new. My Redeemer is faithful and true. My heart rejoices when I read the promise. There is a place I am preparing for you. I know someday I'll see my Lord face to face, 'cause my Redeemer is faithful and true. My Redeemer is faithful and true. My Redeemer is faithful and true. Everything He has said He will do. And every morning His mercies are new. My Redeemer is faithful and true. And in every situation He has proved His love for me. When I lack the understanding, He gives more grace to me. My Redeemer is faithful and true. Everything He has said He will do. And every morning His mercies are new. My Redeemer is faithful and true. My Redeemer is faithful and true. Ooh, ooh, Mayong buntag mga kapaglaom and happy Sabbath. We have come now to the culmination of our series, The Track of Life. Sa tibok semana atong natun-an ang nagkalain-lain nga mga eksperyensya kinabuhi sa ato nga mga biblical heroes ug ato nakuhaan og leksyon. Karon ni anatas katapusan and hopefully do na patay part 2 sa atong series, The Track of Life. Anining kabuntagon sa adlaw nga balaan, sa dili pa nato tukion ang katapusan nato nga mensahe, akong pagpanimbaya sa ato nga mga viewers, online viewers, ang ako nga mga foster parents sa Alamada District, Mamang Jemima Lagarto, ako mga igsoon, brothers and sisters, ug ingon man ang ako nga mga uyuan sa Pulumulok South, Cotabato, sa Samal Island ug ang akong ginikanan sa Tagum, ug ingon man usab ang mga kaparyentihan sa akong pinalangga nga asawa dinha sa Jose Dalman, Sindangan ug Manukan nga matag gabi gayod nagasubaybay sa ato nga programa
nining series nato The Track of Life. Ang ato nga mga higala dili lamang sa palibot sa Zamboanga Peninsula Mission, akong pagpasalamat kaninyo sa inyong pagsuporta o sa pagpadayon sa pagsuporta sa nagkalain-lain nato nga programa sa Hope Channel. Ako sa pasalamatan ang ato nga mga media personnel, of course, ang ato nga mga personnel sa media dinhi sa Caldwell Adventist Academy nga gipangaluhan ni Sir Jeffer Matugina, si Sir Junel Amantiad, Sir Ayan Pimentel o gingon man si Pastor Sherwin Quico. And of course, dili usab nato kalimtan ang ato nga mga pangulo sa Zamboanga Peninsula Mission nga gipangaluhan ni Elder Elvin Salarda, ang ato nga Executive Secretary Pastor Arnold Sumbilon ug ang ato usab amahan sa paninapi sa Zamboanga Peninsula Mission si Sir Ronald Ramos, ang ato nga Communication Director Pastor Elmer Dulang og sa tanan nato nga mga directors nga kanunay mainiton nga nagtumbayayong sa ato programa sa Hope Channel Zamboanga Peninsula Mission. Nini nga kabuntagon mga kapaglaom sa adlaw nga balaan, ato tun-an ang katapusan nato nga topiko. Ako kining gitituluhan, Missing You Like Crazy. Atong iduko ang atong mga ulo alang sa pagampo. Amahan nga balaan, nini nga takna sa adlaw balaan, ani ana usab kami nagaduol alang sa pagtuon sa katapusan namo nga topiko nining series The Track of Life. Tugote amahan nga samtang amo kining pagahubiton, amo usab makita ang mga importante nga leksyon nga makahatag kanamo og paglaom, makahatag namo og kalipay samtang kami nagapanaw paingon ngadto sa bag-ong Jerusalem. Salamat amahan nga imo kaming tubagon, amo itugyan kanimo ang tanan sa ngalan ni Hesus. Amen. Missing You Like Crazy. Usa kini kasugilanon mga kapaglaom nga nasulat sa Lucas 2:41 ngadto 47. Usa kini kamatahom kaayo nga sugilanon. Atong sugdon pagbasa sa bersikulo 41. Nagaingon dinhi, every year Jesus' parents went to Jerusalem for the Passover festival. Kada tuig yun ni mga kapaglaom, kani nga mga Hudiyo, bisag asa sila dapitan nagpuyo, mubalik gyud ni sila ngadto sa Jerusalem alang sa paghinumdom kung giunsa sila pagkuha sa Dios didto sa Ehipto o pagdala kanila ngadto sa yuta sa Kanaan. Okay? This is to commemorate the Passover. Nini nga time, samtang sila magabiyahe paingon ngadto sa yuta sa Jerusalem, ngadto sa Jerusalem, magkaraban ni sila mga kapaglaom. Kay kaniadto uso na ang tulis sa dalan og kidnap o ransom. Abi nako mga kapaglaom nga sa ato laning panahon ning kidnap o ransom, sa ato laning panahon ning mga tulis-tulis sa dalan, kaniadto. Alright? Sa ilang panahon dunay tulis sa dalan, so ang ilang gimo, because they have to long travel from their places going to the Jerusalem, ang ilang gibuhat magkaraban sila. Sa unahan ang mga babae, kuyog ang mga bata, sa tunga ang mga bata, unya ang sa likod mao ang mga lalaki. Daghan kay sila mga kaigsunan magpanaw kay ang ilang giproteksyonan, ang ilang kaugalingon diha sa kidnap for ransom. Unya kining Passover usa kini ka 7-day celebration. 7 ka adlaw. Unya didto sa templo imong makita sa palibot sa maong templo pagkadaghan sa mga baligya, daghang mga souvenir. Kana bitang makasuroy ta mga kaigsunan. Moadto ta og dapit nuroy mi og Siargao, tanan nga mga workers nagtour dito sa Siargao, pagkadaghan kayo sa mga souvenir nga nindot kayong kana bitawng pamaliton, kwartalay kulang. Nini nga panahon pagkadaghan sa mga palitonon kay gipalibutan ang templo og mga kanang mga baligya nga ilang madala usab inig uli. So nalingaw kayo ang mga tao dito sa Jerusalem.
7 days celebration. Sa una, mga kaigsunan, akong mabantayan, basta na ay kalingawan sa barangay, na ay Ferris wheel, na ay Chubibo, na apay kanang mga itsa-itsa o kanang kwarta nga masulod sa box na ay premyo. Daghan kayo ang mga kalingawan kaniadto, pero karon mga kaigsunan, murag lahi naman ang atong panahon gyud. Bisan wa na hilig ang mga tao, bisan ganis panimalay, sa sulod sa inyong panimalay usahay na ay panahon nga wa gyud mo'y tingganay kay sige lag tan-aw sa cellphone. Wa na mingaw na, pero kaniadto og dunay mga kalingawan sa atong nga barangay, la mangita gyud ta, magsuroy-suroy ta dito. Mao ni ang panahon na ang mga tao, mga kaigsunan, mga Hudiyo mangadto sa Jerusalem, mao ni ang sitwasyon nga ilang makita. Mao ni ang paghinumdom sa usa ka dako nga gihimo nga gugma sa Dios kanila sa pagkuha dito sa yutas Kanaan. Alright? Now, sa versikulo 42, when Jesus was 12 years old, they attended the festival as usual. So, pag 12 anyos na ni Ginoong Hesus, nikuyog na siya dito sa panon, paingon nga to sa Jerusalem. Sa versikulo 43, niana ang nahitabo. After the celebration was over, pagkahuman, they started to home to Nazareth, but Jesus stayed behind in Jerusalem. Please take notice. Jesus stayed behind in Jerusalem. His parents did not miss him at first. So sa diha nga nabilin si Jesus Christ, wala ra pod sa iyang ginikanan. Kay ang una-una sa ginikanan, ato si Jesus sa iyang mga barkada. Atos Jesus sa kuyog sa mga bata. So nanglakaw sila mga kaigsunan, but Jesus, si Ginoong Hesus, nabilin dito sa Jerusalem. Ang mga parents niya, si Jose o si Maria, wala kabantay. Versikulo 44. Because they assumed that he was with friends among the other travelers. But when he did not show up that evening, they started to look for him among the relatives and friends. Tanawan ninyo mga kaigsunan, ha? Dinhi nato makita ang titulo sa atong pagtuon, Losing or Missing You Like Crazy. So sa diha nga nabantayan na nila mga kaigsunan, nabantayan ni Maria o ni Jose nga wala si Jesus, they miss Jesus like crazy. Hala, sigig pangita, giadto nila ang mga barkada tanan nga mga nangadto sa Jerusalem. Wa man gyud nila makit-an si Jesus Christ. At first, ang ilang una-una, naara dito kay nagtabi, kanay bitong gikan tas layo. Grabe na to nga mga tabi-tabi, mga kaigsunan. Ambot nga no ni mga kapaglaom nga nagkuyog ban unta mo, pero magtabi ra gihapon mo sa inyong giadtuan. Mao ginay atong kalidad, mao nang una-una ni Maria og ni Jose nga tuwa nagtabi pod si Jesus, mga kapaglaom dito sa iyang mga barkada, isulti-sulti ilang mga eksperyensya. But when they had noticed that Jesus was not there around. Unsay ilang gihimo? When they could not find him, they went back to Jerusalem to search for him there. Nibalik sila dito. Kay burag si Maria di na mahimutang. Okay? He missed his son like crazy. Busa, iyag yung gihangyo si Jose nga ilang atuan balikan kay pangitaon. Verse 46, 3 days later, they finally discovered him. He was in the temple, sitting among the religious teachers, discussing deep questions with them. Pagkatulog adlaw, nakita na nila to, aday si Jesus Christ sa temple. Nagtabi sa mga pangulo dito sa iglesia. Now, karon, kay nakita naman nila si Ginoong Hesus, putlo na to ang sugilanon. Sa pagputol na to nining sugilanon, na ako'y nahubit nga tulo ka mga leksyon nga atong makuha nini. Mubo lang ha, pero tulo ka mga leksyon ang atong makuha nini. Una, niya, lesson number 1. Sometimes we cannot recognize that we are losing Jesus at our side. Mo ni usahay problema nato mga kapaglaom.
Dili nato mabantayan usahay sa atong pagkinabuhi, sa atong pag-alagad, sa atong pagserbisyo sa Ginoo. Dili nato mabantayan that we are now starting losing Jesus in our side. Matod pa din after the celebration was over, they started home to Nazareth, but Jesus stayed behind in Jerusalem. Wala mabantayan ni Jose o ni Maria nga nabilin di ay si Jesus Christ. Nagpabilin siya dito sa Jerusalem. Kay akong gitanaw ang komentaryo mga kapaglaom. Si Maria busy og pamuto sa iyahang mga giveaways. Si Jose po busy og atiman sa kargahanan. Nagtinabangay si Maria og si Jose kay manguli na, kay nagdaghan kay silang pinalit. Wa nila mahinumduman si Jesus nga nabilin, nagpabilin di sa Jerusalem. Sometimes in our lives, sa atong kabisihon, sa pagpangalagad, sa atong pagpaningkamot sa matag adlaw, we cannot recognize that we started losing Jesus in our side. Alright? Vicarious living. Ingon din Mary and Joseph got so carried away with other things and so busy getting ready to go home. They lost Jesus. Sa ilang kabisihon mga kapaglaom, wa na nila matagad ang ilang anak. Usahay mauni ang mahitabo na to, usahay malimot na ta sa pagtagad sa atong Dios. Usahay malimot na ta sa paginumdum ni Jesus Christ because we are busy. And sometimes, dunay mga butang nga atong pagahimuon nga atong malimtan ang Dios bisan sa ginagmay nga mga butang. Akong hulamon mga kaigsunan ang among conversation ni Ma'am Kay Ramos. You know, I really like the statement of Ma'am Kay Ramos. Kung naminaw man si Ma'am Kay, Ma'am Kay, pardon me, akong i-share gamay ang atong conversation dito sa likumo. Ganahan kay ko sa statement ni Ma'am Kay Ramos. Usa ka panahon mga kaigsunan, niadtong July, August, niadto ko sa Ipil, kuyog na ko ang school board kay mag-meeting mi sa school board dito sa Ipil. Kay nakadungog man mi nga pwede nang mag-round trip, magbilin lang og kanang ID, unya mapirma lang ka dito, round trip ra, pabalikon, pasudlon ra ka sa Ipil o pabalikon ra ka. Karon adto na mi. Naon sa bang hitubaw mga kapaglaom nga nipagawas man og EO, executive order nga bag-o si Bing Climaco nga dili na pud pwede ang round trip basta walay swab test. Unya naa na misliko mo. Bisag unsaon na mughangyo, di gyud mi kalusot kay maog yoy executive order nga bag-o. In front of me, naay pulis, naay sundalo. Okay? Even the soldiers, wala gyud gitugtan kutob ra sa mga kapaglaom diha sa tungawan, pero wa gyud sa gipagawas kay di gyud mosugot kay naay executive order. So walay nahimo. Nagtindog-tindog mi dito, kaya nagpaabot mi, basig pulihan ang mo duty, makahangyo mi. And you know what happened? Ma'am Kay Ramos also coming from Ipil, going to Zamboanga. Kay naapod siya seminar o programa nga atinan dito sa Zamboanga City, dire Zamboanga City. Ang nahitabo, nanaog si Ma'am Kay, naghangyo, matod pa niya, unya ang iyang driver, si Brother Jojo Sarsaba, na forward na in advance ang sakyanan from the office, katong opisina sa kanang mga nurses, okay? Sa mag-check sa kanang swab test. So layo-layo na si Brother Jojo. Pwede na nga mo diretso si Ma'am Kay. Kaya nga naman, tuan na nag-una ng sakyanan. Alright? Pero si Ma'am Kay, kay wala siya tugti, ihangyo siya, daghan pang gi-require sa iya, wala gyud siya mo diretso sa Zamboanga. Nag-abot misliko mo. And you know what? Mauni nga statement ang ganahan nako ni Ma'am Kay. Ingon siya, Pastor, pwede raman gyud ko makagawas, makalusot, kung ako yung buhaton nga makalusot, pero Adventista manggod ko, Pastor. Kanang kung magbinuang pa ko, Pastor, sa una pa, nagtanaw-tanaw na lang kog sini sa akong pagkabatanon, Adventista manggod ko, akong gibantayan ang akong pagka-Adventista. Wow, I like that. Alright? Pwede siyang makalusot sa boundary kung iyang tuyoon. Okay? Magtago-tago, kaya ang iyang sakyanan, tuana na, una na. Pero wala niya gibuhat. Nga naman,
Because according to Ma'am Kay, Adventista manggod ko, pastor, wala ko maanad ni ining mga butanga. Ma'am Kay, I like that statement. And I would like to tell you that sometimes in our lives, sa mga ginagmay lang nga mga butang, in our thought, in our action, in our words, sometimes we lose Jesus in our side. Alright? Busa nagtambag si San Pablo sa Filipos 4 versikulo 8. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. Wow, pagkanindot sa tambag ni San Pablo, mga kapaglaom. Kung unsa ang tinuod, o unsa ang matinud-anon, o unsa ang insakto, mao yatong buhaton, o unsay putli, o unsa ang pagkamahigugmaon, nga makahatag kanato og maayo nga report sa atong kinabuhi. Let's do it. Let's do it because we are a Seventh-day Adventist. Our High Calling, page 172. Si Mrs. White nagaingon, Christ calls upon us to enter the narrow pathway, where every step is a denial of self. Alright? Your own ways, your own your evil habits, and practices must be given up if you would keep the way of the Lord. So naay mga butang, mga kaigsunan nga naanda na nato nga buhaton nga dili maayo, ato kanang i-give up mga kapaglaom kay mao kana ang hinungdan nga mawala si Jesus Christ sa ato nga side. Sometimes we cannot recognize, alright? Because of our business, because of our work, because of our action, because of our thought, sometimes we cannot recognize that we are started losing Jesus in our side. Alright? Isaiah 59, versikulo 2. But there is a problem. Your sins have cut you off from God. Unsa di ay mga kapaglaom ang makapalayo kanato sa Ginoo? It is our sins. Alright? There are two types of sin, sin of commission and sin of omission. And sometimes dili nato malikayan nga mawala si Jesus Christ sa atong side. Abi ninyo, gipangutana ko sa akong estudyante, sir, kana di ay mukaon tas karinderya, sir. Unya pagkaon nato sa karinderya wala ta kabalo nga kuan da ito, sir, bawal da ito, dili ipakaon, nakasala ta ato, sir. I would like to tell you, mga kapaglaom, gayna nako ang mga estudyante, yes, that is sin of negligence. Why? What's the matter of having a knowledge and wisdom and yet you are not doing that? Alright? Gitagaan ta sa Ginoo og kaalam nganong dili man ta mangutana, nganong mukaon man tag diretso. That is sin of negligence. Leviticus 5:17. Whatever things nga atong gihimo which is against the Lord even without our knowledge, that is our sin. That is sin. Because God has given us knowledge. So therefore, whatever things are pure, whatever things are right, whatever things are just, let's do it. Let us use our mind. Alright? Take care, lest you forget the Lord, your God, by not keeping His commandments and His rules and His statutes, which I command you today. Ingon, ang balang kasulatan nga mag-amping ta, magbantay ta, nga dili ta makalimot sa balaod o sa mga tulumanon nga gihatag ni Ginoong Hesus, gihatag sa Dios alang kanato. Because when we forget this one, we are now starting losing Jesus in our side. Alright? Mary, because of what they did, nalingaw si Mary sa katahom sa ilang mga napamalit, nalimot siya kang Ginoong Hesus nga nabilin dito sa Jerusalem. So therefore, usahay mga kapaglaom, malingaw na gani tas palibot sa kalibutan, malingaw na gani tas mga butang nga naa nato naas kalibutan nga maoy atong gikalingawan karon.
we will start losing Jesus in our sides. Let's take extra careful on that. Lesson number 2. Anitas ikaduha nga leksyon nga akong nakutlo dinhi nga sugilanon. Sometimes we lose Jesus to our friends and relatives. Usahay ang ato nga mga higala, usahay ang ato nga mga pamilya, dili na makakita kang Ginoong Hesus dinhi sa atong kaugalingon. Alright? His parents did not miss him at first because they assumed he was with friends and among the other travelers. Nagtuo si Mary o si Jose nga tuwa si Jesus dito sa iyang mga higala, sa iyang mga parente, pero wala dito. Usahay mga kapaglaom, makasusubo nga palundungon, nga ang atong mga higalas palibot, ang ato nga mga kaparyentihan sa palibot, nga nagtanaw nato nga mga Adventista, wala na kakita nga si Ginoong Hesus naa pa sa atong kinabuhi. Correct? Nga naman, usahay manggod, mugawas gyud ning atong kinaiya. Usahay pod, madalatas mga barkada. Imbes nga kita maoy mo barog aron makakita sila kang Ginoong Hesus, dili na hinuon sila makakita nga naman kay kita maoy madala mga kapaglaom. Alright? We lose Jesus in our friends because we are showing our critical spirit rather than grace. Usahay mo po ni problema mga kapaglaom. Nga dili ang ato mga higala imbes makonverter pa nato, ang ato nga mga higala imbes malipay nga magtan-aw nato, kay matod pa nila ingon pa sa palibot sa una sa sindangan nga nagbasketball ang mga Adventista. Gwapo kayo ang ekspresyon sa mga tao sa sindangan. Kay hala, gwapo ni mga Adventista kay naagid sila nagdula-dula ang mga santo. Mga santo ang tawag sa mga Adventista. Karon pagsugod sa dula kay nagsinikhanay, nagsinumbagay, naglalisman, ingon po dayon ang mga tao sa palibot, hala, nag-away ang mga santo. Mao na mga kapaglaom. Ang mga tao sa palibot, ang atong mga higala, dili na makakita na to because we are showing our critical spirit to them. Gitambagan ta. Alright? That today, gipahimangnuan ta, nga usahay magbantay ta kay ang atong mga higala imbes nga makakita sila kang Ginoong Hesus. Alang natay mga paryente, natay mga relatives nga wala pas kamatuoran nga kita unta ang mupakita nila kang Ginoong Hesus but they cannot see Jesus Christ in our lives because of our critical spirit. Nahinumdum ko mga kaigsunan dito sa Alamada, nag-field school me kaniadto way back in 2002 sa ako nga mga foster parents sa Alamada. Gi-assign mi sa usa ka barangay nga walay Adventista, wala gyud may guide. So ang naitabo, pag-abot dito sa baryo sa among na-assignan, nagpalit kog snowber. Ang akong technique para makakita ko, dali ko makasulod, nangutana ko sa mga tindira dito. Ingon ko nga, may Adventista ba di nga dapit kay mga hilungguhan man to mga kaigsunan na abay Adventista din Ingon dayon ang katong tindira. Naa dong. Kana Adventista na, kanang balaya Adventista na. So, you know what? I was so very glad at that time knowing that there is 70 Adventists, there were 70 Adventists on that place. Nakuti Adventista din na. Ingon ko unya kumusta man na sila din natin, maayo ra na sila. Ingon ang tindira, dong, wala gid nay problema dong. Kanang asawa dong, grabe gid na kabuutan. Manghayo gani mig kamunggay dong, wa gid nay balibad. Bisag unsa ang among baton ug naa na sila mahatag na buutan kay na sila dong, buutan kay na. Ko ana ay salamat dai te buutan dai na. Ingon ko ang iyang bana te maayo pod. Sa akin na iyang bana dong wa pod na siya problema kay og mahubog na matulog ra. Remember that we are a TV screen of the people. Everything around us. Ang mga tao nga nas palibot nagatan-aw nato. Alright? We are admonished today that we will not show our critical spirit to our friends, our relatives, our neighbor. Kay usahay tungod ni ani malimot ta
sa atong kaugalingon, ang ato nga mga higala, ang ato nga mga kaliwatan nga unta nagtan-aw kanato that we are a Seventh-day Adventist and we are showing Jesus to them. Dili na sila makakita tungod sa ato nga critical nga mga spirito, mga kapaglaom. Nagaingon din when you and I start showing compassion toward others, empathizing with others' situation or hurts, and showing grace and mercy rather than a critical spirit, we can be representative of Christ, grace and mercy. Wow, pagkanindot mga kapaglaom. Kung ato dahil ipakita ang atong pagkamaayo, pagkamaluluyon, okay, ngadto sa uban, okay, ang atong pagkamatinagdanon ngadto sa uban nga mga pagbati, mga kapaglaom, mahimo dahil kita nga maayo nga representante sa grasya ug kaluoy sa Dios. Ang pangutana, nakita ba ni sa atong mga higala? Mary and Joseph, they started losing Jesus from their friends. Usahay kumpiyansa ta mga kapaglaom sa ato nga kaugalingon, because we are a Seventh-day Adventist, but we are showing a critical spirit to our neighbor. How come that we are a Seventh-day Adventist, but yet we are not bringing the grace and mercy of the Lord? Ingon pa din though your words hell rather than heart, though they lift up others instead of tear them down. When you speak healing, helping words instead of biting words, stinging comments and self-righteous rebukes, others will see Christ in you. Wow! Kung kani ang atong buhaton mga kapaglaom, okay? Magsulti kita og mga pulong nga makaayo kanila, okay? Makatabang kanila, instead nga manglibak, instead nga magbagot-bot, instead nga magbasol kita ngadto kanila. Kung atong ipakita ang atong mga pagkamaayo ngadto kanila ug ang ato nga mga pulong atong ipadungog kanang pulong nga makatabang kanila kaayuhan, mahimo kita mga kapaglaom nga nagdala kang Ginoong Hesus, magpakita kang Ginoong Hesus ngadto kanila. We can show Jesus Christ to them. Apan kung dili nato buhaton, we are showing our critical spirit, we are losing Jesus in our friends and our relatives. None of us need excuse of our hasty temper, our misshapen characters, our selfishness, envy, jealousy, or any impurity of soul. God has called us to glory and virtue. We are to obey the call. Review and Herald, page 424. Dili ta excuse mga kapaglaom. After we accept Jesus Christ, we have our responsibility to let the people know around us that we have Jesus Christ. Let us not show our critical spirit to our friends, our relatives, and our extended family so that they know also about Jesus Christ. Testimonies, volume 2, page 453 na gayon. God will accept nothing but purity and holiness. One spot, one wrinkle, one defect in our character will forever debar them from heaven. Wow! Bantayan ninyo mga kapaglaom, gamay lang nga depekto sa atong kasing-kasing, mauna na ibabag nato ngadto sa pag-angkon sa kinabuhi nga walay katapusan. Mauna ibabag nato sa pagpuyo sa langit ng puloy-anan kanang gamay lang nga buling sa atong kinabuhi. Kay mga tao, mga kaigsunan, tanaw nimo ang bond paper nga limpyo. Kanang bond paper nga limpyo, ug butangan nimo og tuldok, makit-an yun ang tuldok. Okay? Ang mga tao magtanaw, gamay lang kaayo nga lama sa atong kasing-kasing. Lain na kaayog tinanawan ang ato nga mga mga kaigsunan, mga higala nga naas palibot. Magbantay ta. Alright? Nakoy tigulang nga nabasahan mga kaigsunan nga ning retire na. Pag-retire niya, nagpuyo siya sa remote area, dito sa kanang, gusto mong gud siya peaceful nga dapit. So, dito siya sa, kanang wala siya silingan. Alright? So, ang iyang natabo, siya ra dito, isa, kauban siyang asawa, dahil nag-retire naman, iyang mga anak, lagyo na. Ang iyang gimo, nga sa kilid sa karsada, nagbutang siya og basurahan. Okay?
para nga limpyo pod kay di siya magsakit kay wala ba siya helper, mga basura dito niya ibutang sa basurahan kilid sa dalan kay para kuhaon pod sa mga basurero. Naon sa mga kapaglaom nga kini mga bata nga 15 anyos, mga high school, kada agi dito makaigsunan sipaon gyud ang iyang basurahan. Sipaon. Unya kini mga batanon, mga grupo-grupo ra ba iniglupad sa iyang basurahan, mga kapaglaom, grabe mga tawa. Burabag ka nang giyaga-yagaan gyud og maayo ang maong tigulang. Wala lang pod ang maong tigulang, kuha siya sa iyang basurahan, iya na pong gibalik. Pagkaugma gisipa na pod sa mga batanon, katawa na pod madungog gyud sa mga tigulang nga naas balay. Pag ikatulo mga kapaglaom, iya na pong gibalik dito ang iyang basurahan. Unya naglingkod-lingkod siya dito sa salon. Unya pagkadungog niya nga naa ng mga bata, ni dool dahin siya iyang giingnan ang mga bata. Abi ninyo dong, malipay kayo kung magtan-aw ninyo nga kana bitong inyong sipaon ang akong basurahan, inigsipa ninyo sa akong basurahan, malingaw kayo kung magtan-aw. Busa na ako'y regalo ninyo, tagaan ta mo og $500. Mao ra gina inyong trabaho, maghatag na kog kalingawan. Sipaon ninyo, unya malingaw ko nga magtan-aw, inigsipa ninyo, inigkalagpot sa basurahan. Karon mga kapaglaom, malap, kada buntag mag-inilugay mga batag sipaon ang basurahan kay naaman sila'y pag human sa kanang sipa, tagaan o gasa sa maong tigulang. Abi ninyo mga kapaglaom, mga isa ka semana, giundangan sa tigulang og hatag. Unya, sipa ang mga bata sa basuran ingon mga bata nga wala naman si lolo, wa man muhatag sa iyang isaad sa tua. Ingon ang mga bata, dili na ta mo sipa kay wala na si lolo muhatag. So karon pagkaugma, naglingkod ang tigulang, iyang gitawag ang bata, ang mga bata nga sig sipa. Sa dong, sorry kayo, wala na gyud ko kahatag ninyo kay nagsakit man gud si lola nimo. Wala na ko'y kwarta nga mahatag ninyo kay short na ko perminti sa akong kwarta. Pusa, sorry kayo nga di na ko kahatag. Ingon dahil ang mga bata. Adi na dahil ka mo hatag lo, nagikan karon dili na gyud mi mo patid sa imong basurahan. Ingon ang tigulang, yes! Okay, di na masipa ang akong basurahan. You see? That's the way nga atong himuon na let us to be wise, mga kapaglaom. Mangita tagpamaagi nga maayo, nga dili pod kana bitang win-win solution. Alright? Ang tigulang kung iya tong tamas-tamasan ang mga bata, mga membro to sa gang, basig daog-daogon pa sila kay wa sila kauban, pero iyang gitarong maayo ang iyang pamaagi mga kapaglaom, gikan ato nga wala na siya muhatag og kwarta, wa na pod gisipa ang iyang basurahan. Ingon pa dinhi, usbon ako, God will accept nothing but purity and holiness. One spot, one wrinkle, one defect in our character will forever debar us from heaven. Magbantay ta, mga kapaglaom. Kay kitang tanan, palangit man kita. What's the matter of staying here in this world? Nga grabe man ni ang problema, mga tutag langit. Magbantay ta, mga kapaglaom, nga walay babag sa atong kasing-kasing. Alright? Because when we are doing that, we started losing Jesus in our side, and we are also starting losing Jesus from our friends. Anita katulo o katapusan nga leksyon. Nakita nako mga kapaglaom. Sometimes, Jesus can only be found in the church. Asa nakitaan mga kapaglaom, si Jesus Christ sa diha nga gipangita siya is in the church. Ang makasusubo kayo nga palandungon mga kapaglaom nga sa atong inadlaw gikan sa Domingo hantod sa Biyernes, dili na nato makit-an si Ginoong Hesus, dili na makit-an si Ginoong Hesus sa atong kasing-kasing, pero pagka Sabado usa pa makit-an si Jesus Christ kay gwapo kay tag long sleeve, gwapo kay ta og postura paingon simbahan. Sa simbahan magkaigsunan burag dili grabe gyud. Okay? Grabe ang ato nga kana bitong pag-alagad. Makit-an sa adlong Sabado, pero lain mga adlaw, dili makit-an si Ginoong Hesus sa atong kasing-kasing, sa atong kinabuhi. Sometimes we can only be found Jesus Christ in the church. Pero laing adlaw, no na bitaw ko'y nabasahan mga kaigsunan nga ang asawa sa pastor giingnan
ingon ang mga membro, "Ma'am, swerte kay ka ma'am kay imong bana pastor, kaya makita gyud namo kung unsa sa kamaayo di sa church," ingon pod ang asawa. "Ay, may pagdiri na lang mi sa church mo puyo. Kay way away, naadig hapoy away sa balay magkisunod ba sa simbahan wa man goy away. Muna magbantay ta mga kaigsunan, mga Mr. and Mrs. Kay base ang atong mga silingan makadungog sa ato ang as what I had said, we are the TV screen of the people. Everybody is watching us. Unya base unya ang atong mga silingan pagka Sabado ra makita nato nga magkuyog ta simbahan. Pero laing adlaw, manglupad ang plato nato sa panimalay. Perte natong bisiha pod og panglibak panaway sa atong isig katao. Usay makaingon ang mga tao, Sabado na di ayron? Matingala tamang kisunan nga nung makaingon sila Sabado na di ayron kay muagi naman ta nga maglong sleeve, muagi naman ta nga makasandal, pero lain nga adlaw, di gayud ta managad sa atong isig katao. Sometimes Jesus can only be found in the church. Mga kapaglaom na gaingon. Review and Herald, Volume 8, 1888 na gayon. We must speak no unkind words, either at home or abroad. We must be gentle and considerate toward all. We cannot be fretful and impatient and still be Christian. Magbantay ta mga kaigsunan kay we cannot be called Christian. Kung naarata sa simbahan makita ang pagkamaayo, pero sa uban nga mga dapit, dili gyud ingnon pa ang kinaiya dili makaon og iro. We cannot be a member of Christ's family when we are doing that. Wherever we go, whatever we do, even we are abroad, we are here, we are in the market, we are in our working places, let us do our best that we are still in the sight of God. Right? Kay kung dili nato na buhaton mga kapaglaom, we are starting losing Jesus in ourselves and everybody around us. Dili makakita sa ato dili makita si Ginoong Hesus sa atong kinabuhi. Impatience brings the enemy of God and a man into your family and drives out the angels of God. If you are abiding in Christ, you cannot speak angry words. Ampingan na to ang atong pagka-Adventista. Sa katapusan, mga kapaglaom, doon ako'y sugilanon nga nadungog akong hulamon. Si Dr. Fowler, usa sa atong SSD director, and many years ago, nibiyahe siya mga kapaglaom paingon sa Amerika aron sa pag-attend og seminar. Okay? I heard this illustration. Ako lang dalon. Karon si Dr. Fowler, sa dito siya sa airport. Mingaw kay siya kay wa man siya kauban. He was alone traveling. So lingkod-lingkod siya. Sa iyang paglingkod, naay niagi mga kaigsunan nga nagsuot og barong, nakasulat din sa iyang uniform SDA. Si Dr. Fowler nalipay. Yung siya naada ay kauban SDA kay nakasuot mag-uniform nga SDA. Ning lingkod dito. Nadugay nahawa sa kagwanta iyang pangutana. Sa Brad, kumusta? Are you also attending a seminar in USA? Ingon siya nga, no. Ingon sa katong nagsuot og SDA, no. Dili ko mutambong. Ingon siya nga, ingon si Dr. Fowler, are you a Seventh-day Adventist? So what Seventh-day Adventist? Ingon sa katong tao nga nagsuot og SDA. Ingon si Dr. Fowler, sorry Brad, I thought that you are a Seventh-day Adventist because you are wearing SDA, Seventh-day Adventist. Ingon sa tao, no, sir. I am not a Seventh-day Adventist, but I am wearing my uniform SDA, which means Soap Detergent Association. Membro di ay siya mga kaigsuon sa Soap Detergent Association. But he is really very proud of being a member of Soap Detergent Association. Mao na nga iyang gisuot ang iyang uniform bisag naa sa airport. Nga naman, kay membro siya sa Soap Detergent Association, mga tigbuhat og sabon. Mao na, he is really very proud to tell the people that he is a member of the Soap Detergent Association. Ang akong pangutana, are you proud of being a member of the Seventh-day Adventist?
We are SDA. And the people around us expecting to us that we can show to them the life of being a Seventh-day Adventist. I want you to be a pure Seventh-day Adventist. Okay? Alright. Nining kabuntagon mga kapaglaom sa katapusan sa atong pagtuon. Gipahimangnuan ta. Nga unta dili mawala si Ginoong Hesus sa atong kasing-kasing. Wherever we go, whatever we do, bisan sa ato nga mga paryente, still, they can see Jesus in our lives. Let us take extra careful, whatever pure, whatever honest, whatever good, let's do it. Atong buhaton, because we are a Seventh-day Adventist, members of the family of God, nga nagahandom sa pagpuyo sa langit ng puluyanan. And if we are doing this, I am sure, you and I, we will see each other in heaven with joy and happiness. God bless you, and I am happy that we had done our series, and I am praying that we still have part 2 of our series, The Track of Life. God bless you, and happy Sabbath. Ato iduko atong mga ulo. Aman nga balaan, dako among kalipay, nga natapos ang among pagtuon sa balaang kasulatan sa isa ka semana sa paghisgot sa mga eksperyensya sa kinabuhi sa amo mga hinigugma nga mga biblical heroes. Salamat kaayo sa ilang eksperyensya nga amo nabatnan nga makahatag usab kanamog inspirasyon sa pagkinabuhi nga matinumanon hangtod unya sa imong pagpadayag. Tuguti amahan nga kaming tanan nga nagatuon sa balaan nga kasulatan niini nga series, mahimo unta kaming epektibong galamiton sa pagpagkita ngadto sa mga katawhan nga pinaagi kanamo ila usab makita si Ginoong Hesus sa among kinabuhi og sa panahon unya sa imong pagbalik. Daghan kami nga makasugat kanimo ug makapuyo sa langit ng pulianan hangtod sa wala nay katapusan. Salamat amahan nga imo kaming tubagon, dalaygon ikaw sa tanan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Daghang salamat mga kapaglaom, natapos na ang atong series sa The Track of Life. God bless you. And please wait for the part 2 of our Track of Life. God bless everyone. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is trembling at a vintage where the grapes of wrath are stored. He has loosed his faithful lightning of his terrible swift sword. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. In the beauty of the lilies, Christ was born across the sea. With his glory in his bosom that transfigures you and me. As he died to make men holy, let us die to make men free. While God is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah.